Patuloy po nating pag-aaralan ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia at ngayon po ay tayo ay nasa Kapitulo 5 at nais ko pong basahin ay nasa talatang 1 hanggang talatang 8. Ang magiging paksa ng ating mensahe ngayong umaga ay ang lakad ng bagong buhay. Ito ang ninanais ni Pablo sa mga taga-Galacia sapagkat nakita natin dito na merong mga nanggugulo sa iglesia sa mga taga-Galacia. At ang ilan ay tumatalikod sa mga turo ng katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Kapitulo 5 sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. At babasahin ko po ay nagsisimula sa talatang 1 hanggang talatang 18. Ganito po ang siyang isinasaad, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Narito ako si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung inyong tinanggap ang pagtutuli ay wala kayong mapapakinabangan na anumang kay Kristo. Oo, pinatotohanan kong muli, sa bawat taong tumatanggap ng pagtutuli na siya'y may kautangang tupad ng buong kautusan. Kayo'y hiwalay kay Kristo. Kayong nag-iibig na ariing ganap ng kautusan na nangahulog kayo mula sa biyaya sapagkat tayo sa pamagitan ng Espiritu sa pananampalataya ay naghihintay ng pangako ng katwiran. Sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. Nagsisitakbo kayong mabuti ng una. Sino ang gumagambala sa inyo upang kayo'y huwag magsisunod sa katotohanan? Ang paghikayat na ito ay hindi nagmumula doon sa tumawag sa inyo. Ang kaunting lerdura ay nagpapakumbo sa buong limpak. Ako'y may pagkakatiwala sa inyo sa Panginoon na hindi tayo nagsipag-isip ng ibang paraan. Dadapwat ang gumagambala sa inyo ay nagtataglay ng kanyang katulan maging sino man siya. Ngunit ako, mga kapatid, kung ipinangangaral ko pa ang pagtutuli, bakit ako'y pinag-uusig pa? Kung gayon ay natapos na ang katisuran sa krus. Ibig ko sana na ang mga nagsisigulo sa inyo ay gumawa ng higit sa pagtutuli. Sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamagitan ng pag-ibig na naglingkuran kayo. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatwid ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo rin ay nagkakagatan at nagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y
mga lipunan sa isa't isa. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nakakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Dadapwat kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Hanggang doon lamang po ang ating pagbasa sa banal na kasulatan. Ang magiging paksa, ang magiging tema at teksto ng ating mensahe ay nasa talatang 16 hanggang talatang 18. At nais ko pong muling basahin ang mga bagay nito sapagkat ito ay naugnay doon sa paksa na ating tatalakayin ngayong umaga, ang lakad ng bagong buhay. Ang sabi sa talatang 16, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Dadapwat kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Mga minamahal, napakaganda ng bahaging ito na binasa natin sa mga sulat ni Pablo sa mga taga-Galasya. Sapagkat dito ay itinuturo ni Pablo ang mga bagay na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat buhay na nagtitiwala sa Kanya. At dito ay pinakikita ni Pablo ang kamangha-manghang gawa ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya na sila ay tinubos ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus sa Kalbaryo at siya ay namatay upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. At kung inyong mapapansin sa ating mga pag-aaral ng mga nakaraan, ay tinutukoy na ang Panginoong Jesucristo ang siyang tumubos sa atin sapagkat taglay natin ang kasalanan at minana natin ang kasalanan kay Adan. Yung dugo ni Adan ay dumadaloy sa ating buhay. At yung dugong yon ay dugong pagkakasala ni Adan sa Panginoon. Kaya ang bunga ng kasalanan ay nakikita sa atin sapagkat taglay natin ang karamdaman. Taglay natin ang miserableng pamumuhay. Taglay natin ang mga problema. Taglay natin ang kamatayan. Ngunit ang sabi ni Pablo, ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa inyo, sabi niya sa mga mananampalataya. At tinubos din tayo ni Kristo mula sa sumpa at gayon din sa kamatayan. Kaya nga sabi sa talatang 13 ng Kapitulo 3, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Alam niyo, pag binasa natin yung kautusan ng Panginoon, ay kanina binasa natin ang mga bagay na yun, at lahat ng yun ay kaalaman ng kasalanan. Ang kautusan ay kaalaman ng kasalanan. At ito ay idinagdag ng Diyos upang mabatid ng mga mananampalataya o papaano na tayo sa kasalanan ay tinubos ng Panginoon. Kaya nga sabi ng talatang 13, ng Kapitulo 3 ng Galasya, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa
sa ganang atin. So, ibig sabihin, yung lahat ng kasalanan natin ay ibinigay ng Diyos sa Panginoong Jesucristo. Dala-dala ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng ating kasamaan doon sa krus sa Kalbaryo. At siya'y namatay para sa atin. At ang kamatayan niya ang siyang kabayaran ng ating mga kasalanan. At doon ay napapahayag yung tunay na pag-ibig ng Diyos na ayaw niya na tayo ay mawaglit sa Kanya, ayaw niya na tayo ay mapahamak, ayaw niya na tayo ay manatili sa puso ng kadiliman, ayaw niya na tayo ay nasa pamahala ng dyablo, ayaw niya na tayo ay madako sa impyerno. Sapagkat nais niya na sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, tayo ay tubusin. At tayo tinubos ng Panginoon. Nananalig tayo, nananampalataya tayo sapagkat ang Panginoon Jesucristo ay namatay 2,000 taon na ang nakalipas at ipinahayag ng kanyang pamumuhay ang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Nabuhay na maguli ang Panginoon na tayo ay kasama ng ating Panginoon Jesucristo. O kaya nga meron tayong buhay na walang hanggan. Yung buhay ng Panginoon ay ibinigay sa atin, ipinagkaloob sa atin. At yun ang buhay na nasa atin. Sapagkat ang sabi ng Panginoon at sabi ni Pablo, ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Binago siya. Tulad na sinasabi sa Ezekiel, Kapitulo 36, na doon ay sinasabi, ang Diyos ay magwiwisik ng tubig upang tayo ay linisin. At bibigyan niya tayo ng bagong puso. Mula sa pusong bato ay tayo ay magtataglay ng pusong laman upang maglingkod sa Kanya. Bagong diwa, bagong espiritu. At ang sabi din ng Panginoon, ibibigay ko sa inyo ang aking espiritu. At ganoon ang ginawa ng Panginoon nung siya ay umakyat sa langit at isinugo niya ang kanyang banal na espiritu doon sa Pentecostes. At mula roon, dumadaloy ang pangaral ng Ebanghelyo at ang sino man sumampalataya sa kanya ay may buhay na walang hanggan sapagkat ang makapangyarihang gawa ng banal na espiritu ay baguhin ang mga hinirang, ang mga pinili ng Diyos at sila ay magtaglay ng buhay na walang hanggan. Ang banal na espiritu na ipinangako ay mananatili sa atin habang tayo ay narito sa lupa at maging sa kamatayan at maging sa walang hanggan, siya ay sa atin upang tayo'y turuan at gabayan. Kaya nga't dito ay tinutukoy ni Pablo sa mga mananampalataya na sila ay ipinanganak ng Diyos sa Espiritu. O kaya nga't kinakailangan na lumakat sila ayon sa Espiritu. At yan ang siyang tinutukoy dito sa ating binasa sa talatang 16, Kapitulo 5. Nang sabi dito, magsilakad nga kayo sa Espiritu at hindi ninyo gawin ang mga pita ng laman. So ilang bagay lamang ang ating isasaalang-alang. Una, ay tayo ay pinalaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa ay tayo'y naging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pangatlo ay tayo'y kinakailangang lumakad ayon sa Espiritu. Unang-una, ang sabi ni Pablo ay pinalaya, set free. Ito ang sinabi ni
Pablo sa talatang 1, kapitulo 5 ng Galacia. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Nang ibig sabihin ay namatay ang Panginoon at pinalaya tayo mula sa kadiliman. At sabi ni Pedro, tayo mula sa kadiliman ay inilipat ng Diyos sa kaliwanagan. Inilipat tayo ng Diyos sa kanyang kaharian. Kung kaya nga't ang mga mananampalataya na nagtitiwala sa Panginoon ay sila'y mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Sapagkat sabi ng Panginoon, ang sino mang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu at makikita nila ang kaharian ng Diyos. At yan ay sinasabi sa Juan Kapitulo 3. Sinabi niya yon kay Nicodemo. At dito ay tinutukoy ni Pablo na kayo ay pinalaya na at kayo ay hindi na mga alipin ng kautusan. Binabanggit dito ni Pablo na ang kautusan sapagkat ibinigay ang kautusan ng Diyos. Pero ang kautusan ng Diyos ay walang pamamaraan kung paano maliligtas. Walang kaligtasan sa ilalim ng kautusan ng Diyos. Kundi ang kaligtasan ay sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ang siyang tumupad ng kautusan at siya ay namatay doon sa krus sa Kalbaryo at taglay niya yung ating mga kasalanan. Kung kaya nga nililinaw ni Pablo dito ang tungkol sa talatang 2, tungkol sa pagtutuli. Sapagkat ang mga Hudyo na tinutukoy ni Pablo na mga mangmang, na mga taga-Galacia, hindi naman lahat ng mga taga-Galacia, kundi yung mga nagulo at ginulo ng mga ilang nagpapanggap ng mga kapatiran, ay sinasabi nila, ang kaligtasan ay ayon sa pagtutuli. Kaya naniniwala yung mga taga-Galacia. Pero sabi ni Pablo, hindi yun na panlabas na pagtutuli. Kundi ang pagtutuli ay sa puso. Ito ang siyang isinasaad ng banal na sulatan. O kaya nga makikita natin ang mga argumento ni Pablo. Halimbawa, isinasaad dito sa talatang 2, narito, ako si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung inyong tinanggap ang pagtutuli ay wala kayong mapapakinabangan na anuman kay Kristo. At sabi niya sa mga Gawa, Kapitulo 15, talatang 1, at may ibang mga tao na nagsilusong mula sa Judea at pagturo sa mga kapatid na sinasabi, maliban na kayo'y magtuli ayon sa kaugalian ni beses ay hindi kayo maligtas. So tingnan natin, ano ba ibig sabihin ng pagtutuli? Ang pagtutuli ay paglilinis. Ito ay karaniwang ginagawa sa Old Testament at maging sa panahong ito na ang mga lalaki ay tinutuli. Pero yun ay isang seremonya sa banal na kasulatan na tinanggap ni Abraham ang pagtutuli dahil sa siya'y sumampalataya at manalig sa Diyos sa kanyang mga pangako. Nangako ang Panginoon na siya'y pagpapalain at upang maging katotohanan ng mga bagay na iyon ay sa pamagitan ng pagtutuli, paglilinis.
Pero ngayon, sa banal na kasulatan, sa bagong tipan, ay tinutukoy ng banal na kasulatan na ang pagtutuli sa laman ay walang kabuluhan. Kaya nga sabi dito sa talatang 2, wala kayong mapapakinabangan kung kayo ay mga tinuli sa laman. Kahit kay Kristo, wala kayong pakikinabangan kung ito ay ginawa nyo sa laman. Kundi ang tinutukoy ni Pablo dito ay ang pagtutuli ay sa puso. Ito ang siyang isinasaad. Sabi nga sa Galatia Kapitulo 3 ay, oo, pinatutuhanan kong muli sa bawat taong tumatanggap ng pagtutuli na siya'y may kautangang tumupad ng buong kautusan. At sabi dito sa talatang 4, kayo'y hiwalay kay Kristo, kayo'y nag-iibig na ariing ganap ng kautusan na nangahulog kayo mula sa biyaya. So yun ang kalagayan ng mga taga-Galacia na sinabihan ni Pablo, ang mga ilan, kayo'y talagang mangmang. Kasi naniwala kayo. Ang nangangaral ng ibang ebanghelyo, iba sa ituro ng Panginoon sa Kristo, siya ay sumpain. Maging ang mga anghel kung magturo ng ibang ebanghelyo, siya ay sumpain. At kung mayroong magtuturo ng ibang ebanghelyo, siya ay sumpain. Sapagkat ang ebanghelyo ay ang ating Panginoon sa Kristo. Siya ang ebanghelyo, Panginoon sa Kristo. Sapagkat sa pamagitan niya, yung ating mga kasalanan ay dinala at yung ating puso ay tinuli. Ngayon sa bagong tipan, hindi lang lalaki ang siyang tinutuli, kundi kahit na babae. At ang puso ang siyang tinutuli na ang ibig sabihin, tinuli siya ng banal na Espiritu, nilinis siya ng banal na Espiritu sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, o kaya nga sila'y mga bagong nilalang. Ang sino mang bagong nilalang ay Kristo. At yun ay siyang sinasaad ni Pablo. Sabi sa Roma, Kapitulo 2, talatang 28, sapagkat siya'y hindi Hudyo kung sa labas, ni magiging pagtutuli yung hayag sa laman. At sabi sa talatang 29, dadapwat siya'y Hudyo sa loob. Yung puso ay tinuli ng banal na Espiritu. Babae man at maging lalaki man ay nilinis ang kanyang puso. At ang pagtutuli ay yung sa puso, sa Espiritu at hindi sa titik, hindi ayon sa kautusan. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. O kaya nga ang mga mananampalataya ay mga nilinis. Binanal sa pamagitan ng banal na Espiritu, sa pamagitan ng salita, at sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi sa Roma Kapitulo 3, talatang 30, kung gayon nga na iisa ang Diyos at kanyang aariing ganap ang pagtutuli sa pamagitan ng pananampalataya at hindi pagtutuli sa pamagitan ng pananampalataya. O kaya nga't ang mga mananampalataya ay naging matwid. Inari silang matwid dahil sa ginawa ng Diyos. Sabi sa Efeso Kapitulo 2, talatang 10, tayo ang pinakamahusay na gawa ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit tayo ang pinakamahusay? Sapagkat sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo, tayo ay tinbos mula sa kadiliman,
mula sa kapangyarihan ng diablo at tayo ay inilipat sa kanyang kaharian at tayo'y pinupupko ng Ama bilang mga anak. O kaya nga, inari tayong ganap. At dahilan doon, walang nakikitang anumang kasalanan sa atin. Malinis tayo sa harapan ng Panginoon. Tayo ay banal. Ito ang siyang tinutukoy sa banal na kasulatan. Banal, walang kapintasan. Yan yung sinabi sa Efeso Kapitulo 1, talatang 4. Ang sino man na pinili bago pa itatag ang sanlibutan upang sila'y maging banal. Walang dumis, walang anumang kapintasan sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya sa harapan ng Panginoon, ang sino mang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay tinuturing at inaaring ganap, matuwid, banal, walang kapintasan, walang anumang bagay na bahid ng kasalanan, walang nakikitang kasalanan ang Diyos sa atin. O kaya nga, ito ang siyang sinasaad sa banal na kasulatan. Yan ay katulad ni Abraham na nangako ang Diyos at sumampalataya si Abraham. At pagkatapos na siya ay manampalataya, siya ay tinuli. Sinabi ng Panginoon na kailangan na ikaw ay tuloyin. At sabi sa Roma, Kapitulo 4, talatang 12, at ang ama ng pagtutuli nila ay hindi lamang sa pagtutuli, kundi pati naman sa mga nagsisilakad, sa mga bakas niyaong pananampalataya ng ating amang si Abraham, na nasa kanya nang siya ay nasa di pagtutuli. Ang ibig sabihin, kahit hindi pa siya tinutuli, ay naging matuwid siya sa harapan ng Panginoon. Ibinilang ng Diyos si Abraham na matuwid. Siya ay naging righteous before God. At yun ang siyang sinasad. At sabi sa Roma Kapitulo 4, talatang 13, sapagkat hindi sa pamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang bini na siyang magmamana ng sanlibutan, kundi sa pamagitan ng katwiran ng pananampalataya. Kaya si Abraham, na mangako ang Diyos, sinampalatayanan ito ni Abraham at ibinilang na matuwid. Inari siyang ganap sa pananampalataya, hindi sa pagtutuli. Ang sinasad dito ay yung pagtutuli sa laman. Pero ang sinasad ng banal na kasulatan ay pagtutuli sa puso. Iyon ang napakahalaga. Sapagkat pag sa laman, walang kabuluhan ito at hindi ibinibilang din ng Panginoong Jesucristo ang mga bagay na yun. Hindi yun ay pag-aaring ganap ayon sa kautusan. Ang kautusan ay nagsasaad ng kasalanan. Sapagkat, ang sabi, the law is the knowledge of sin. And it was added upang sa ganyan malaman natin na ang kautusan ay binigay ng Diyos ay kasalanan, knowledge of sin. Kaya nga, ang mga bagay na ito ay napakahalaga, mga minamahal. Kaya ang sabi sa Galatia, tayo ay tinawag ng Diyos sa kalayaan. Sabi sa talatang 13, sapagkat kayo, mga kapatid,
ay tinawag sa kalayaan. Nadinig natin ang Ebanghelyo, nadinig natin ang Panginoon Kristo ang siyang umako ng ating mga kasalanan. Nadinig natin na ang sino man sumampalataya sa Panginoon Kristo ay merong buhay na walang hanggan. Nadinig natin ang pangako ng Panginoon na ang bawat sumampalataya sa Panginoon Kristo ay malaya. At yun ang sinasabi dito. Ang sabi dito, sapagkat kayo mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamagitan ng pag-ibig na maglingkuran kayo. At kaya nga sinasa din dito sa talatang 14, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatwid ay dito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At ipinahayag sa atin ang mga bagay na iyon. At ang siyang isinasaad ng Panginoon na ngayon ay tayo ay malaya, ay kinakailangan tayo lumakad ayon sa Espiritu. Yan ang sinasaad dito. Kasi pag hindi lumalakad ayon sa Espiritu, ang sabi sa talatang 15, ay sila'y magkakagatan sa isa't isa. Sapagkat lumalakad sa laman eh. Siguro sa susunod na linggo, pag-aralan natin ang tungkol sa gawa ng laman at ang bunga ng banal na Espiritu o gawa ayon sa bunga ng banal na Espiritu sa susunod na linggo. Para lalo nating makita o papaano na tayo ay tinawag ng Diyos sa kalayaan at paglilingkod sa Panginoon. O kaya nga sabi dito ay, pag hindi nagawa ang mga bagay na iyon, ay magkakagatan, sabi sa talatang 15, at magsasakmalan. Kaya nga sabi ni Pablo, magsiingat kayo, baka kayo'y maglipulan sa isa't isa. Ang ginagamit ko po ay lumang salin na Tagalog, yung 1905. Kapag nakita ko na masyadong close ang translation sa King James Version. At ngayon, sabi dito sa talatang 16, ay sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo gawin ang mga pita ng laman. Ito ay pananalita ni Pablo sa mga binago ng Diyos. Kasi ang sinuman na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. At ang pangungusap ni Pablo ay doon sa sila'y binago ng Diyos at sila'y nasa Espiritu. Para lalo nating maunawaan mga minamahal na mga bagay na ito, ay isinasaad sa Roma, tingnan po natin ang Roma, Kapitulo 8. Sapagkat dito ay tinutukoy ni Pablo ang tungkol sa pamumuhay ayon sa Espiritu. Dito sa Roma, Kapitulo 8, isinasaad dito, kaya lang ang problema, sa Tagalog, medyo hindi kompleto. Kasi sabi dito sa English, there is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So ang mga mananampalataya, they are born in the Spirit. They are born above. Ang mga mananampalataya ay pinanganak doon sa itaas, sa isang lungsod ng Diyos. At sabi sa mga awit, lungsod ng Sion ng Diyos.
doon ipinanganak ang mga mananampalataya. Sabi ng Panginoon, ang ipinanganak sa laman ay laman. Kaya ang laman ay hindi mag-ahari ng kaharian ng Diyos. Ang laman ay patungo sa kamatayan. Pero ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu at yun ay mula sa itaas. Sa aking pagkaunawa, mga minamahal, sa mga sinasabi ng Panginoon sa Kristo na ang mga mananampalataya na ipinanganak muli or regenerated ayon sa ating katuruan ay binago ng Panginoon. Sila'y nagtataglay ng bagong puso. Pusong naman na nagtitiwala sa Panginoon. Kung kaya nga dito ay tinutukoy ni Pablo, sabi niya sa talatang 8, wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Kasi meron na silang buhay na walang hanggan. They are born from above. Binago sila ng Panginoon. At como they are born from above, they are from above. Sila? Galing sila, pinanganak sila sa langit, babalik sila doon sa langit. Ganon ang sinasabi ng Panginoon. They are in the Spirit. So merong suliranin, mga minamahal, na sinabi dito si Pablo sa Roma. Ang sabi niya, unang-una, ang sino man na kay Kristo Jesus, talatang 1, ngayon may walang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Ang sabi dito, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Sabihin na siyang lumalakad, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ito yung sinasabi ni Pablo sa taga-Galacia. Ang sabi niya sa talatang 16, kapitulo 5, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, hindi ayon sa laman. Kasi ang sabi dito, at hindi ninyo gawin ang mga pita ng laman. Kasi pag sinabing pita ng laman, mula talatang 19 hanggang talatang 21, ito ang mga pita ng laman ayon sa Galacia, kapitulo 5, talatang 19 hanggang talatang 21. Kaya ang sinasabi dito ni Pablo sa Galacia ay magsilakad kayo ayon sa Espiritu sapagkat ang mga mananampalataya ay pinanganak sa Espiritu and they are Spirit. Yan ang pagkakaiba. Sa mga hindi mananampalataya, sapagkat ang mga hindi mananampalataya ay hindi pinanganak sa Espiritu. At hindi sila mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos at ang mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos ay yung mga ipinanganak sa Espiritu. Sabi ng Panginoon sa Kristo, ang ipinanganak sa laman ay laman. Kaya yung mga ipinanganak sa laman, mamamatay sa laman. Ngunit ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu at sila'y may buhay na walang hanggan at hindi sila mamamatay kailanman sapagkat ang banal na Espiritu ay sumasa kanila at ang sila'y sa Panginoon magpakailanman. Nananatili ang banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya maging sa buhay na walang hanggan at yun ay forever and ever and ever and ever. Patuloy na tayo'y pagpapalain ng Panginoon. O kaya nga, dito ay sinasaad ni Pablo sa Kapitulo 8 yung tungkol sa mga bagay ng laman. Tumingin tayo ng isang halimbawa na sinabi ni Pablo sa talatang 6 ng Roma,
Kapitulo 8, talatang 6. Ang sabi dito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. So tayo ay nasa laman. So kung tayo nasa laman, ay yung pita ng laman ay nananatili sa atin. Pero ang sabi ng banal na kasulatan ay huwag tayong lumakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang makakalakad lamang ayon sa Espiritu ay yung mga ipinanganak sa Espiritu. For they are the children of God. Pinanganak sa Espiritu. They are the children of God. At ang sabi sa talatang 6, ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Kaya sabi ni Pablo, lumakad kayong ayon sa Espiritu at may buhay at kapayapaan. At sabi niya sa talatang 7 ng Roma, Kapitulo 8, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos. Yan ang dahilan kung bakit kinakailangan nating manalangin. Mamaya, pag-aaralan natin ang tungkol sa ikalimang kahilingan na ibinigay ng ating Panginoon sa Kristo tungkol sa kapatawaran, paghingi ng kapatawaran. At ang sabi din dito sa talatang 7, sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. At ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, datapwat kayo'y wala sa laman. Sa mga mananampalataya, bagamat sila'y nasa laman, hindi sila kinakailangan lumakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kailangan makita natin yung pagkakaiba ng paglakad sa laman at paglakad sa Espiritu. Ang mga taga-Galacia ay lumalakad ayon sa laman sa paniniwala na ang pagtutuli sa laman ay kaligtasan. Na sinabi ni Pablo, hindi ibinibilang ang pagtutuling yun sa laman upang sila'y maging matuwid, kundi kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun ang siyang itinuturo ng banal na kasulatan. Kaya sabi sa talatang 9, datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, kung kayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. So ang mga mananampalataya na nagtitiwala sa Panginoon, na siyang pinagkalooban ng banal na Espiritu at siya ay mga ipinanganak sa Espiritu, ang banal na Espiritu or ang Espiritu ni Kristo ay nananahan sa inyong puso. At siya ang magiging mang-aaliw, magtuturo, gagabay, papatnubay, magbibigay ng kapangyarihan upang sagawa ang kalooban ng Diyos sa araw-araw. At yun ang paglakad ayon sa Espiritu na siyang tinutukoy dito. Kaya nga sabi dito sa talatang 9 ng Roma, Kapitulo 8, datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung kayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sinumang walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. So maliwanag. Kung ang isang tao ay walang Espiritu ni Kristo, hindi siya pag-aari ni Kristo at hindi siya pinanganak sa Espiritu. Yun ang siyang isinasaad sa banal na kasulatan. Ang sabi sa talatang 10, at kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay, ang laman ay patay dahil sa kasalanan, datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Kaya ang mga mananampalataya ay kinakailangan mamuhay ayon sa Espiritu at lumakad ayon sa Espiritu
at hindi ayon sa laman, sapagkat pag ginawa natin ang mga bagay ayon sa laman, ito'y pakikipag-alit laban sa Diyos. Sapagkat ang laman at saka ang espiritu ay magkakontra. Walang iniiwan niya, parang aso't pusa, laging nag-aaway. Kaya ang mga mananampalataya, tinutukoy ni Pablo, matuto na lumakad ayon sa Espiritu. Sa susunod na linggo, ay pag-aaralan natin paano ang paglakad. Kaya napakahalaga dito, mga minamahal, ang sinabi dito ni Pablo sa talatang 16 ng Galatia, Kapitulo 5. Sabi niya, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu. At ang Espiritu ay laban sa laman sapagkat ang mga ito ay magkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Kaya sabi ni Pablo sa Roma Kapitulo 7, merong struggle na nangyayari. Yung gusto niyang gawin, hindi niya magawa. At yung ayaw niya, yun ang kanyang nagagawa. Kaya sabi niya, napakaaba ang kalagayan niya. Ngunit pasalamat siya sa Panginoon. Salamat sa Panginoon na siyang nagmahal sa kanya at nagbigay ng kanyang sarili para sa kanya. Kaya nga nasabi ni Pablo sa Galatia Kapitulo 2, talatang 20, ay ako'y kasama ni Kristo napako sa krus, hindi na ako ang siyang nabubuhay. Inyong pansinin yun. Kasama na ako. Siyempre, pag ikaw ay nakapako doon sa krus Kalbaryo, ano nangyari sa iyo? Hindi, siyempre, nakaganyan ka, nakadipa. Ang kamay mo may pako, ang kabilang kamay mo may pako, ang paa mo may pako, hindi ka makalakad, hindi ka makagalaw. Ganoon ang kinakailangang pag-unawa natin sa laman. Kasamang nakapako kay Kristo. At hindi na ako ang siyang nabubuhay, sabi ni Pablo, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang ikinabubuhay ko ngayon ay ikinabubuhay ko sa anak ng Diyos na siyang umibig at nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. Ganitong kasimple ang ebanghelyo ng Panginoon. Para maunawaan natin at matutunan nating lumakad ayon sa Espiritu, sapagkat ang makakalakad lamang ayon sa Espiritu ay yung mga ipinanganak ayon sa Espiritu na siyang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo. At sila ay hindi na tagalupa, kundi sila ay tagalangit. Sapagkat ang mga bagay dito sa lupa ay puro mga pansamantala. Kaya nga itong ating laman, itong katawang ito, pansamantala lang ito. Pero yung ating espiritu, hindi mamamatay. Sapagkat ang mga bagay na ito ay ginawa ng Diyos. Kaya nga, ang sabi sa banal na kasulatan, tayo ang unang bunga ng Panginoon. The first fruit. Alam nyo, sa banal na kasulatan, ang unang bunga na inaani ng mga Israelitas ay ibinibigay sa Panginoon. Halimbawa, nagtanim ka ng mangga. Dadating yung siya'y mamumulaklak. Una, yayabong yan. Mamumulaklak, tapos magbubunga. Yung unang bunga, yun ang sinasabi sa banal na kasulatan, unang bunga ay para sa Panginoon. Kaya sa
Sinasabi ng banal na kasulatan, ang mga mananampalataya ang siyang unang bunga. At ang unang bunga ay para sa Panginoon. Tayo ang unang bunga sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa Deuteronomy chapter 7 verse 6, sabi dito, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan ng kanyang sariling pag-aari. Na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hindi kayo inibig ng Panginoon, pinili kayo dahil sa kayo'y marami sa bilang, kaya sa 5 bayan sapagkat kayo'y pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Walang iniwan sa atin. Tayo ay ilan? Hindi paramihan ang pagtitipon. At nananalig tayo na mga dumadalo ay mga mananampalataya. Sapagkat ang sabi sa talatang 7, Deuteronomy chapter 7, verse 7, hindi kayo inibig ng Diyos ni pinili kayo dahil sa kayo'y marami sa bilang, kaya sa 5 bayan sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng bayan. At sa talatang 8, kung dahil sa inibig kayo ng Panginoon at dahil sa kanyang tinupad na ang sumpa sa kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamagitan ng kapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkakaalipin upang, at ang sabi niya, mula sa kamay ni Paraon sa lahi o sa hari sa Ehipto. Kaya nasabi ni Pedro sa kanyang mga sulat, dadapwat kayo isang lahing hinirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari na sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang karangalang iyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya ang mga mananampalataya na ipinanganak sa Espiritu ay bayan ng Diyos. At sila ay babalik doon sa kanilang lugar na sila ay ipinanganak. Kaya sabi ng Panginoon, ang pinanganak sa Espiritu ay pinanganak sa taas, above. They are born above. Kaya pag sila ay namatay, babalik sila doon sa lugar ng kapanganakan. At ang Ama ang siyang may gawa. Yan ang sinasabi sa Efeso Kapitulo 2, talatang 10. Kayo ang pinakamahusay na gawa ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat o aming Diyos at aming Ama sa iyong mga salita. Pagpalain mo ito sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen.